Now, back to Pinoy Explorer dito sa TV5. Ang tawag sa public drinking fountains ng Rome ay Nasoni, na ang ibig sabihin ay A. Malaking ilong, B. Malaking bibig. Ang sagot ay A. Malaking ilong. Binansagan silang Nasoni dahil sa hugis ng gripo, parang malaking ilong. Ang St. Peter's Basilica ang sentro ng Katolisismo sa buong mundo. Ipinatayo ito ni Emperor Constantine noong mga taong 320 hanggang 322 AD o matapos isilang si Kristo. Noong 1506, isinagawa ang malawakang renovation nito na umabot ng mahigit 100 taon. At ngayon, lumaki na ito sa lawak na halos 21,100 square meters. Imagine, simbahan lang, lagpas kalahati na ng size ng Araneta Coliseum. Katunayan, ito ang pangalawang pinakamalaking basilika sa buong mundo. Kasya rito ang 20,000 na deboto. Sa loob ng basilika, mahigit 400 ang mga rebulto at religious painting at artifacts. Kabilang dito ang Pieta na gawa ni Michelangelo at ang bronze statue ni San Pedro. Siyempre, dahil ito ay lugar ng pagsamba, may mga altar dito. 45 lahat-lahat. Ang dami, no? Bukod pa rito ang 11 chapels sa loob mismo ng basilika. Talagang mahalaga ang simbahang ito sa buhay ng mga Katoliko. Ayon mismo kay Father Richard Babaw ng Archdiocese of Manila. St. Peter is considered to be our first pope, and it was through him that the keys of the faith was handed by Jesus Christ himself. Second, it becomes a pilgrimage site also for Catholics, because since it was there that St. Peter was buried, when you go to Rome, you feel the city where St. Peter and the other saints used to walk. When you go inside St. Peter's, for the first time especially, you would really feel the presence of those saints who really offered their lives for the church, and which will, of course, strengthen your faith. Napuntahan din namin ang underground crypt ng simbahan kung saan nakalagak ang mga labi ng mga dating Santo Papa. Kabilang ang kauna-unahan sa kanila, si San Pedro. Sa kasaysayan ng Roman Catholic Church, nagkaroon na ng 265 na popes. Sa bilang na yan, 78 pa lang ang naging santo. Isang dahilan kung bakit di ganun karami ang pope na nagiging santo ay dahil mahaba ang proseso para maging saint ang isang tao. Una, iimbestigahan kung tunay na mabait at makadiyos ang isang kandidato para sa pagkasanto. Pangalawa, pag-aaralan ng isang komite ang buhay ng kandidato. Kapag approved na ng komite, ipoproklama ng pope na venerable ang kandidato. Sunod, kailangang makahanap ng ebidensya na may himalang nagawa ang kandidato. Kapag napatunayan ang milagro, tatawagin na siyang blessed. At kapag may ebidensya ng ikalawang milagro, saka palang tatawaging santo ang isang kandidato. Kadalasan matagal na matagal ang prosesong ito. Pero para kay Pope John Paul II, 6 years at 29 days mula nang siya'y mamatay, naproklama na siyang blessed. Ang bilis. Hindi lang pang relihiyon ang St. Peter's Basilica. May aspetong pampolitika rin ito bilang sentro ng Vatican City. Sa lawak na 44 hectares lang, ang Vatican City ang pinakamaliit na independent state. Mas malaki pa ang Luneta dito. Wala pang 1,000 ang nakatira dito. Maliit man ang Vatican, meron naman itong sariling batas, police force sa katauhan ng Swiss Guards, at pamunuan sa ilalim ng Santo Papa. Ilang beses na rin ako nakapunta rito sa Italy, no? Naikot ko na rin siya kahit paano. Pero dito sa Rome, first time kong napasok tong St. Peter's Basilica.
Siyempre, ano bang expectation ko yan? So like for example, sa dami ng tao, pinupuntahan talaga siya. Bakit? So when I went inside, nakita ko, first yung architecture ang tinitignan ko kasi, no? Pinakita naman natin ng pagkagrandyoso ng buong Italy, no? Pagdating sa mga churches nila. Especially to St. Peter's Basilica. So pagpasok mo nga, it's all big. Lahat malalaki, no? Kahit mga santo nila, yung mga statue nila, malalaki lahat. And then it was explained to me na bawat palang mga, yung parang Stations of the Cross, yung mga ano ron, meron palang parang ano ng kahoy na pinagpakuan mismo ni Jesucristo. So nakadikit doon, naka-incorporate. So parang biglang nag-iba na naman, siyempre ang tingin ko sa kanya, nag-iba na naman yung pakiramdam ko. And sa dami ng tao, feeling ko minsan, parang bakit ginagawang tourist destination, ano, bakit pinapayagan? But then, pagpasok mo sa loob, makikita mo rin lahat ng tao, tumatahimik talaga. Nagdadasal din talaga sila. So, aside from nai-impress sila sa architecture, bigla nagiging yung bumabalik yung main purpose nila, meaning malaman ko anong story ni Jesus Christ, di ba? Ano ang pagkakaiba ng Basilica, Cathedral at Shrine? Ang Basilica ang pinakamataas na ranggo na maaaring igawad sa isang simbahan. Ang Santo Papa ang nagbibigay ng karangalang ito. Kumbaga, ang pagtawag ng Basilica sa isang simbahan ay parang pagbibigay ng medalya sa isang sundalo. Samantala, ang Cathedral naman ay ang simbahan na tahanan ng obispo o arsobispo. Maliit man ito o malaki, basta't narito ang obispo o arsobispo, tinatawag na katedral ang simbahang ito. Ano naman ang shrine? Ito ay isang lugar kung saan isang napakabanal na pangyayari ang naganap. Maaaring dito naganap ang pagkamartir ng isang santo o kaya'y may naganap na banal na aparisyon dito. Susunod sa Pinoy Explorer! Lilibutin natin ang Roma sakay ng motorsiklo para alamin ang misteryo ng isang maskarang yari sa bato na nangangain daw ng kamay. Ano kaya ang i-wish ko sa isa sa mga pinakasikat na fountain sa buong mundo? Matitikman din natin ang iba-ibang lasa ng gelato, ang tawag ng mga Italyano sa kanilang ice cream. Pero ang pinakamatinding hamon ko rito sa Rome, matutong gumawa at magluto ng pasta. Kakayanin ko ba to? Kaya walang alisan, ang daming matutuklasan, dito lang sa Pinoy Explorer. Tama o mali? Sa St. Peter's Basilica, may marmol na sahig kung saan may mga guhit at sulat na pagano o hindi Kristiyano. Ang sagot, mamaya sa aming pagbabalik.